Hi, good morning po. Ang aking assignment ngayong araw na ito ay ang tungkol po sa scarlet fever. Ano na naman yan, Doc? Ano yung scarlet fever? Bago ba yung sakit? Hindi po, luma na po yan. Last week po kasi meron akong isang pasyente na merong scarlet fever. So hindi rin niya maintindihan yung kanyang sakit. So bibihira na lang po kasi ako makakita ng scarlet fever, no? Kaya parang interesting ito sa akin. Hindi dahil napanood ko yung si Scarlett Johansson sa Lost in Translation. Siya yung American actress kasi doon, si Scarlett Johansson. Ano bang ibig sabihin ng Scarlett? Yung Scarlett, bright red. Pero kung i-research mo, parang bright red, orange. Yun po kasi yung characteristic rash ng scarlet fever. Yun yung dahilan ng rashes na yun. Yun pong streptococcal pyrogenic exotoxin dun sa skin, tapos yung mga lymphocytes lalaban kasi dun. Kaya antigen antibody reaction yun. Kaya tas magkakaroon ng characteristic rash. Yung rash po na yun mapula, red. Tapos yung bata may lagnat. Kaya magugulo ka. Tapos meron pa siyang strawberry tongue. Tapos mataas ang lagnat. Masakit ang lalamunan. Mapula yung dila at lalamunan. Tapos may mga rashes na parang sandpaper rashes sa balat. So ang daming iisiping sakit. Roseola infantum, German measles, Kawasaki disease, dengue. So ang dami niyang kaparehas. O kasi may fever, may strawberry tongue. So paano mo malalaman na ito ay scarlet fever? Striking yung masakit yung lalamunan. Kasi yung organism po ng scarlet fever is bacteria, hindi po siya virus. Group A, Streptococcus. Ang kagandahan noon, madali lang po siyang gamutin. Bibigyan ng amoxicillin or coamoxiclav or azithromycin na antibiotic. Tapos mag-i-improve na kagad yung pasyente within 24 to 48 hours. Tapos group A Streptococcus, yun po rin yung nagkokos ng tonsillitis. So anong pagkakaiba ng tonsillitis sa scarlet fever? May rashes yung scarlet fever sa balat, sa chest, sa arms, sa legs, may rashes siya. Anong pagkakaiba ng scarlet fever dun sa Kawasaki disease? Yun pong antibiotic hindi tatalab sa Kawasaki disease kasi ang gamot dun aspirin tsaka IVIG sa Kawasaki disease Pero itong pasyente na may scarlet fever, pag binigyan mo ang antibiotic, solved na. Kaya lang dapat tapusin yung antibiotic 10 days. Ano ang pagkakaiba ng dengue sa scarlet fever? Yung dengue may rashes din kasi yun, may lagnat din, parehas sila. Pero kasi yung scarlet fever, masakit po yung lalamunan, mataas ang lagnat, tapos may mga rashes. So ngayon, Doc, pwede magkaparehas, pwede magkasabay, di ba? So pagka ganun, when in doubt, pwede naman natin pagawa ng CBC with platelet count on the third day, ganyan. Lalo na pag matamlay yung bata, o kaya pa dengue duo mo o NS1 antigen sa dengue. Yan. Para sure ka lang pagka nagwo-worry tayo na po sa dengue, nakakatakot din kasi yung dengue. So ano pang kaparehas niya? Pwedeng Roseola infantum kasi yung rashes, di ba, may naglagnat. Kaya lang po yung scarlet fever, kahit may lagnat pa, meron na siyang rashes. Parang sa German measles, po. Anong pagkakaiba? Yun kasing age ng scarlet fever, para madaling tandaan, usually 5 years old to 15 years old yung scarlet fever. Ano pa? Ayan na, merong nagpa-park. Nagulo na ako. Ano pa po? Yun pong
Kaya ano pang pwede niyang kaparehas? Yun nga kasi yung Kawasaki disease, 'di ba? May strawberry tongue, mapula yung lalamunan, tapos so yung scarlet fever magre-react sa antibiotic. So yun lang, madali lang pong gamutin ng scarlet fever. So malalaman kaagad yan ng inyong pediatrician dahil dun sa mga karakteristik, ah, findings, yung connect the dots. Masakit ang lalamunan, may mga rashes na parang sandpaper, mataas ang lagnat, streptococcus infection. Group A, madaling gamutin, amoxicillin lang for 10 days. Tapos hindi na siya nakakahawa if naka-antibiotic na siya kahit 24 to 48 hours pa lang. I hope may natutunan po kayo sa akin about sa scarlet fever. Thank you po. Good morning.